Evan, paano ba nagsimula itong investigasyon ng NBI patungkol sa umano'y threat o banta laban sa Pangulo na nanggaling umano kay VP Sara? Sinutusan siya ng kanyang executive officer. Sa pamamagitan ng isang phone call ay sinabi sa kanya na magsagawa ng investigasyon patungkol dito sa isang press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024. Laman umano daw noon ay ang banta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtestigo ni Salilong, sinabi niya na una niya nakita ay yung mga clippings ng umano threat at pagkatapos noon ay sa kanya hinanap yung kabuang 2-hour-long press conference kung saan naroroon si Vice President Sara Duterte. Pagkatapos niyang masabi yun sa kanyang executive officer, ay dun din naging yugto para maghanap siya ng mga pattern kung mayroon bang mga kapareho na nasabi si VP Duterte na mga pagbabanta o laban sa Pangulo. Nilinaw ni NBI agent John Mark Calilong sa ikatlong araw ng impeachment trial ang isinagawa nilang investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte na naging basihan ng House of Representatives sa kanilang ika-4 na article of impeachment na grave threats at inciting to sedition. Sa clarificatory question ni Senator Judge Erwin Tulfo, tinanong nito ang kapangyarihan ng NBI na mag-imbestiga ng mga krimen laban sa mga high-ranking official, kabilang dito ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Ayon kay Calilong, hindi kailangang mag-request ng mga naturang official o bago sila magkumilos at magsagawa ng preliminary investigation. At may kapangyarihan rin anya ang NBI na maghain ng mga reklamo sa Department of Justice. If we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir. Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case yung Pangulo, biktima ng threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo? Yes, Your Honor. Okay. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na kung ganito ang sistema ay nagsagawa rin ba ng investigasyon ng NBI para naman sa umano'y threat laban sa Vice Presidente, lalo na at ang pahayag na ibinigay ng Pangalawang Pangulo sa naturang video conference ay matapos matanong patungkol sa umano'y banta na tinatawag na Operation Romanov na may balak umanong i-wipe out ang pamilya Duterte. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Pinunto ni Senator Judge Cayetano ang pagiging conditional ng statement ni VP Sara. Ngunit ayon sa testigo, para sa kanya, maituturing pa rin itong isang absolute threat at ginamit ring batayan ng testigo ang naunang pahayag ng National Security Council na maituturing itong isang active threat. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva, inilarawan ni Calilong kung paano matatawag na active ang isang pagbabanta na may kaugnayan para mag-constitute bilang isang impeachable offense para sa bise. One giving the threat is capable of doing so. Meaning, If someone high-ranking officials, and if you say an high-ranking and official, have a capability or power over to implement such threat, it is considered, sir. Not only, sir, but also how it was delivered, sir. Like what was mentioned in that I mentioned previously, it was mentioned that no joke, no joke. It's a serious.
Monica, bukod doon sa Operation Romanov na umano'y kinakaharap na threat ng Vice Presidente noong panahon ng November 2024, sinabi rin ng Defense na kasagsagan rin iyon kung kailan nadetene ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Kamara matapos ma-cite in contempt. Sinabi ng Defense na nung kasagsagan na sinabi ni Vice President Sara Duterte ang ikinukonsider ngayon ng House of Representatives o ng prosecution panel na alleged threats ay na kumakaharap ang Vice Presidente ng systematic oppression. Yan muna ang update mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez.